Ako po sana maliligo na. Init na init po ako kasi humidity po ang panahon natin ngayon at ibig sabihin po ng humidity, mag-iingat po kayo kasi maski umulan po, hinaharang ng clouds, no? Yung hangin na supposed to be magiging refreshment for all of us. So, kailangan ko mong bahagi yan sa inyo para mapag-ingatan din po ang mga sarili-sarili natin sa ganitong sinabi nilang tagulan na, pero ano ba to ang init-init? Okay, para hindi kayo magtaka just in case. Ang pag-uusapan natin ngayon ay the simplicity of the gospel of Jesus Christ. Napakasimple lang po ng gospel, mga kababayan ko at mga kaibigan ko. Hindi po ito komplikado. It's all about the Lord Jesus Christ Himself and His finished work on the cross. Okay, ano ba ang ipinapangaral natin in order na ang tao ay maligtas? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Diba? Kung ano yung sinabi ni Paul and Silas doon sa jailer, yun din ang ating sasabihin sa mga tao. Forgive me for that. Napakaingay po ng mga aso dahil hindi mo makakontrol talaga pag nag-ingay po sila. Okay. So nakahanap po ako ng ibang pwesto. Kaya medyo tahimik. Medyo lang po. Lesser pero at least mas maliwanag. Okay. Sana po ba tayo? Ayun, yung simplicity ng gospel. Ang pinangaral ni Pablo dun sa jailer. Remember the jailer asked them, si Paul and Silas, sapagkat, hindi ba, yung nakalas yung mga tali nila. Okay, lumindol, nakalas yung mga tali nila. Sila po kasi mga prison sila doon, mga prisoners po sila doon. So, ang parusa po sa isang jailer na matatakasan ng kanyang mga binabantayan ay kamatayan. So, sabi niya, nakatakas naman yung dalawang binabantayan ko, di papatayin ko ng sarili ko. Then, sabi ni Pablo, nung nandun na po sa puntong sasaksakin niya yung kanyang sarili, natatandaan niyo po yon. Sabi niya, huwag mong sasaktan ang sarili mo, we're here. Wow! Kanong jailer, what must I do to have eternal life? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and in your household. Okay, napakasimple po ng gospel. It's all about believing. Okay, believing plus nothing equals salvation. Again, believing plus nothing equals salvation. Kinumplika lang po ang salvation paglaon. Ibig sabihin, nung lumipas na yung mga panahon, kinumplika ng mga pastor, mga supposed to be mga theologians kuno, na kung ano, tanggapin si Kristo, magpabautismo ka, etc., etc., blah, blah, blah. No, that's wrong. Salvation is very simple. It's all about Jesus Christ. At sino mang maniniwala sa Kanya, doon sa ginawa Niya sa krus ng Kalbaryo, yun po. Ito po ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya lang po nakakalungkot na yung mga tao pong parang hindi nila binibigyang halaga ang kaligtasan. Okay, marami po akong kilala mga tao na active sa isang church, sa isang samahan, o isang relihiyon. Once I asked someone na sabi ko regarding sa isang doctrine, I asked him, sabi ko, Kuya, ano po ang paniniwala niyo tungkol sa ganito, ganyan, ganon? Ayun! Ano po ang paniniwala niyo tungkol po sa salvation? Nawawala po bang kaligtasan o hindi? Kakong ganon sa kanya. Tapos tinanong niya yung niya. Teka, tatanong ko muna. Tinanong niya yung pastor niya, Pastor, ano bang stand natin? Nag-uusap sila. Losing salvation tayo. Anong pastor? Ayun, losing salvation kami. Kanya. Gumanon ba naman sa? Ha? Yan ang paniniwala po ninyo. Hindi, yan ang sabi ng pastor namin. Uulitin ko po yan daw ang sabi ng pastor nila. Nakakalungkot, makinig pong mabuti. Hindi ko mo sinabi ng pastor mo yan ang totoo. Magsuri ka, magbasa ka ng Bible. Yung simplicity ng gospel, doon sa sinabi niyang losing salvation, nakumplika na po yan. That's wrong. Hindi nawawala ang salvation. Pag naniniwala kang nawawala ang salvation, minamaliit mo ang finished work ng Panginoong Hesukristo. Isa po yan sa nagpakumplika ng gospel. Yang ganyang maling paniniwala.
At marami pong ganyan sa Pilipinas, ganyan ang tinataglay na paniniwala. Hindi sila lumalakad sa kalayaan. Lumalakad sila sa takot, pangamba, na baka maiwala nga nila ang kaligtasan. Pero if you're going to ask them, teka, nawawala pala eh. So ilang kasalanan bang pwede kong magawa para mawala? Alam po ba ninyong hindi sila makakasagot? At sasagutin kayo ng ganito, pilosopo ka, ganon. Sapagkat unbiblical yung ganong paniniwala. Marami silang mga bibigay na verse sa inyo, ilalatagan kayo ng mga verse, mga magkikipag-debate pa nga mga yan eh. Pero tandaan nyo, yung mga ilalatag nilang verse, mga lahat ng yon out of context. Hindi po yun akma na sinasabi ng Biblia. Tandaan nyo, simple lang ang gospel. It's about Jesus, His love, and His grace. Kaya mag-subscribe ka na rito dahil dito walang ibang tinataas kundi si Jesus at ang finished work niya. Thank you, and Jesus truly loves us all.